Samantala, posibleng maghahain na ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kasong plunder laban kay Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva sa mga susunod na araw kaugnay ng mga issue sa flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Posibleng maghain na ng kasong plunder at malversation sa Huwebes ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senator Jingoy Estrada kaugnay ng issue ng flood control projects. Kaya na medyo natagalan ng konti, nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. Ayon kay Rimulya, gusto nilang hawak na nila lahat ng mga ebidensya kung saan nais nila ng tuloy-tuloy na pagdinig. May mga co-accused niya dito sa Estrada kung saan ang ilan dito ay naging state witness na. At dahil linog na rin, posibleng sa loob ng 2 linggo ay maaari na rin silang makapagsampa ng kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay pa rin ang issue ng flood control projects. Kasunod na rin ang rekomendasyon ng DOJ at sariling investigasyon ng Office of the Ombudsman. Pagkakataon niya ito na muling ma-revisit ng korte ang doctrine ng plunder. Pagdating naman kay dating House Speaker Martin Romualdez, may inihahandaan niya sila na isa pang money laundering case. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Anya, maraming co-accused si Romualdez dito. Ayon kay Rimulya, kanilang ipapasabi ng records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations pero ayaw niya ibigay ng Committee Secretariat ito. Ayon kay Rimulya, kanila nang ipinapasabi na ang records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations pero ayaw niya ibigay ito ng Committee Secretariat. Naharap din sa reklamong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 sina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at 2 iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunoy 75 million pesos na campaign donation. Habang naharap din sa 3 counts ng indirect bribery si Marcoleta, kung saan nagsagawa na ng pagdinig ang Sandigan Bayan 7th Division sa hiling ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban sa 4 dahil flight risks umano ang mga ito. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Di ba? Inangkin niya, ginastos niya, at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Dagdag pa ni Rimulya, may pinag-aaralan pa sila na mabibigat na kaso kaya maingat sila sa pagkalap ng mga ebidensya. Pero nanatiling bukas sila para sa restitution o pagbabalik ng pera sa pamahalaan. Posible rin anya na 3 pang senador ang kanilang makasuhan. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa nangyaring shooting incident sa Senado, sumulat na rin si Rimulya kay Senate President Alan Peter Cayetano kasunod na kanyang makita na nasa Senado pa rin si Acting Sergeant at Arms Maua Plasca na una nang sinuspinde pero wala pa anyang tugon si Cayetano kaugnay nito. Anya kanilang ipapasabi na si Plasca habang nagsimula ng imbitahan ng mga miyembro ng media noong una nang pinagsusumite ng affidavit kaugnay na nangyari. Kasama rin sa investigasyon ng mga public pronouncement ng mga senador gaya ng mga nasa Facebook Live at naging pag-alis ni Senator Bato de Rosa sa Senado kasama si Senator Robin Padilla. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa.